Pakinggan ninyo mga bossing, nagkaroon ng magandang development dito sa kaso ni Pangulong Duterte dyan sa The Hague at kumpleto na po yung kanyang legal team. Panoorin po natin at nakakatuwa kasi di kalibre, malulupit itong kanilang mga nakuha and sooner or later, hindi naabot na September, sisimulan na yung magpipetisyon sila na masimulan na ng maaga yung ni Pangulong Duterte, i-hearing kung proper ba yung kanyang arrest, nalabag ba yung kanyang karapatang pantao, na sunod ba yung Article 59. So tingnan natin itong balitang to. Binisita ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Facility. Dito pumayag ang dating Pangulo na maging abogado niya ang dayuhang si Nicholas Kaufman. Live mula sa the Netherlands, nasa frontline ng balitang yan si Gretchen Ho. Gretchen, anong mga napag-usapan ni dating ES Medialdea at ang dating Pangulong Digong? Magandang gabi, Mayan, Bok. Magandang hapon mula dito sa The Hague, sa the Netherlands. Nakausap nga ng personal ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea at ngayon legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang dating Pangulo sa loob ng ICC Detention Facility. Inabangan natin siya kanina sa labas pero matipid ang kanyang naging sagot sa media. Nakumpirma niya doon sa aming maikling pag-uusap na kasama na ang British-Israeli lawyer na si Attorney Nicholas Kaufman sa defense team ng dating Pangulo. Narito ang kanyang pahayag. Kaya lang, breaking news mga bossing, si ES Medialdea mukhang nagkaroon ng problema sa kanyang health. Sinugod yata sa ospital. Let us all pray for ES Medialdea's health. Kasi talagang deteriorating na yung health nitong magkaibigan na to. Nung nakaraan nga na ospital na rin to si ES Medialdea. And syempre, with all the stress sa edad nila, yung malayong biyahe, yung sudden change of weather, yung atmosphere, talaga namang medyo talagang magkakaroon yan ng negative manifestation sa katawan nitong magkaibigan na ito, si Pangulong Duterte at saka si ES Medialdea. So let us pray for ES Medialdea's fast recovery. So tingnan natin if he will still be available pagdating sa pagtatanggol kay Pangulong Duterte dyan sa The Hague, or papalitan siya if ever na yung kanyang health ay hindi bumuti. So let us pray for ES Medialdea's fast recovery, and I hope na kung ano man yung nangyari ngayong araw na to, kasi naka-live lang si Senator Robin, hindi pa natin malaman kung ano yung nangyari sa kanya. I hope that it's minor. Hindi pa ako Kaufman yan. Si Kaufman? Yan Kaufman pa lang po. pangalan. Pero dapat po may kasama pa siya. Hindi ko pa alam kasi hindi ko alam kung sino-sino sila magagaling dito. Bok, Mayan, nakita rin natin si Senator Robin Padilla sa labas ng ICC Detention Facility at umaasa siya na mabibisita rin niya ang dating Pangulo bilang presidente ng PDP laban. Ang gusto raw niyang gawin ay humingi ng payo kung ano na magiging strategiya ng grupo sa halalan. Narito naman ang kanyang sinabi. Ang iniisip ko yung kampanya. Usapin ng presence ni Mayor, sapul na sapul kami. Diba yun nga itatanong ko kay Mayor, paano ngayon yun? Kasi siya ang #1 crowd drawer namin. Pag sinabi mo andyan si Presidente, talagang ang tao dumadating kahit hindi bayad. Okay. Yung paano ngayon yan? Wala naman kaming pera. Inabulaanan din ni Senator Robin Padilla ang mga kumakalat na balita na nilaglag daw ni Senator Bato de la Rosa ang dating Pangulo dahil alam na daw niya yung arrest warrant at hindi daw niya sinabihan si Pangulong Duterte. Ayun, kasi merong isang vlogger na bakla na nasa ibang bansa nagtatago dahil scammer, nagkakalat ng mga kung ano-anong mga chismis. Huwag nyo na pinapanood pagka alam nyo naman na magnanakaw, ha? Pag scammer, pag alam nyong kawatan, hindi na dapat pinapanood dyan. Oo, kasi may parang pinag-aaway-away yung mga nasa loob ng mga Duterte na tinrider daw si Pangulong Duterte, pinauwi. Pero si Pangulong Duterte mismo ang humingi. Tayo, nandoon tayo mismo. Si Pangulong Duterte matigas ulo niyan. Huwag kayong magsasalita patungkol dito kanila Duterte kasi hindi nyo sila kilala. Kami kasi nakakalapit kami sa kanila at alam namin
Nung nasa Hong Kong kami, talagang si Pangulong Duterte, uuwi yan. Hindi yan tatakas. Ano ba kayo? So kahit na anong pigil mo sa kanya, pinigilan po siya nung dahil nga dito sa mga balitang ito, dito sa Pilipinas, during nandoon kami sa Hong Kong, pinigilan po siya actually ng mga lawyers, ng mga kasama niya. Pero si Pangulong Duterte, hindi yan magpapapigil. Alam ni Anyo yan. Kaya nga, kilala ni Anyo yung ugali ni Pangulong Duterte. Hindi yan takot sa kung ano man. Kaya nga, yung kino-coordinate na lang ni Anyo siguro is yung time ng kanyang pag-uwi. Pero yung sinasabi na may traitor, na ganito, na ganyan. Putangina, huwag kayo maniwala dyan kay Christian Gasa. Putangina niya. Walang silbi sa buhay yan. Bayad yan para magkapakalat ng ganyang issue, chismis, tapos sasakyan niya nung mga binabayaran din ng gobyerno ng mga vlogger. Tapos yan yung gagawin nilang twist na within the family and the closest allies, meron nag-traitor. Meron talagang nag-traitor. Ayan na, si Anyo. Si Bongbong, puros traitor na yan. Okay na yun. Walang traitor sa grupo ni Pangulong Duterte. Sabi pa nga nila, baka si Doc Lorraine Baduy pa yan. Talagang si Doc Lorraine Baduy pa nga nagsasabi ko anong oras ang ang uwi ni Pangulong Duterte. Pinupost pa namin sa social media para malaman ng lahat. So pinapaalam talaga namin anong oras. Bobo mo. Hindi ba may mga post kami, ang unang uwi niya alas 4, pinaagahan, maaga na alas 10 ang lapag niya. Di ba kami pa mismo nagpo-post? Putang ina nyo. Dami nyong alam. Gagawa lang kayo ng kabubuhan kukuha pa kayo ng chismis. Diyan pa sa tatanga-tangang magnanakaw na yan. Puro kayo mga kawatan Wala na yun. Okay na yun. Ang nag-traitor sa mga Duterte, si Bongbong Marcos, plain and simple. Wala nang iba. Si Anyo, si Marcos, si Chodoro. Yan ang mga nag-traitor sa kanya. Huwag nyo nang i-twist na may nag-traitor sa loob niya. Ulul. Uuwi talaga si Pangulong Duterte. 3 araw lang yung dala niyang damit. Tsaka sinabi niya talaga yun, uuwi ako. Magpapakulong ako dyan. Wala akong pakialam kung may ICC. Kaya kong labanan yan. Sabi niya, hindi naman niya ini-expect kidnapin siya Pero kung sinabi sana ng gobyerno na to, nakikidnapin namin siya, dadalhin namin siya sa dahig. Wala kaming due process, basta kukunin namin siya, kakalad ka rin namin, dadalhin namin sa aeroplano papunta ng Hague. Kung alam lang natin na ganon, tayo na ako na mismo pumigil kay Pangulo. Kuya yakapin ko 3 araw dire-diretso. Hindi, di ba? Akala natin pare-pareho na masusunod pa din yung rule of law, masusunod yung Article 59 ng ICC, Rome Statute. Masusunod yung bibigyan siya ng time para ma-exhaust niya lahat ng legal remedies, etc. etc. Hindi Duterte, narito ang kanyang sinabi tungkol dyan. Si Bato pa. Yun ang pinakamatapang na taong nakilala ko. Kaming lahat, alam namin na meron ng warrant. Lahat kami pumipigil kay Mayor. Bakit po siya umuwi? Di ba? To si Gaza, walang alam. Putangin na mo, tigil mo na yung bibig mo. Pakialaman mo na lang yung ibang issue. Huwag ka na makialam dito. Putangin na mo ka, hindi ka relevant pagdating sa politika. Diyan ka lang sa mga chismis sa mga artista. Wala kang paki sa politika. Wala kayong alam dito. Wala kayong tibay na maasaan pagdating sa politika, mga kupal. Alam na namin lahat yun. At noon pa lang, sabi ko nga sa inyo, when I also received an intel, pinakita ko kagad sa kanila na may build up na sa Davao. Meron na rin dito sa sa Metro Manila. Alam na ng mga lawyers 'yon. And sigurado ako, mga lawyers nagbibigay na yan ng mga advice. Talagang matapang si Pangulo. Tsaka sabi ko nga sa inyo, itong pagkakahuli kay Pangulong Duterte, itong kanyang pagkakapiit diyan sa ICC, napakalaking pagkakamali ito ng gobyerno kasi nga makikita na ngayon ng buong mundo kung gaano kabulok ang Pilipinas. Malalaman na ngayon ng buong mundo na itong ating presidente binabansangang bangag adik kasi ayaw magpa-drug test. At makikita na ngayon ng buong mundo kung gaano kakurap magnanakaw itong pamahalaan na ito. Dati dito lang sa Pilipinas umiikot, pero dahil dito sa ginawa nila, lahat ngayon buong mundo interesado. Sino ba si Duterte? Sino ba si Bongbong? Ano nangyari sa Pilipinas? Bakit ang daming rally sa Pilipinas?
Kaya pala. So ngayon may expose si Bongbong na wala talagang kwentang presidente. So until the end, si Pangulong Duterte, sinakripisyo niya pa rin yung kanyang buhay. Kahit matanda na siya, sinakripisyo niya yon just to expose this piece of trash. Itong mga nasa pamahalaan natin ngayon. So whatever it is, ano pa din yan, meron pa rin siyang magandang naidulot para sa bayan natin. Yung pagpapanggap nila sa ibang bansa, pagpapapogi nila doon, kilala na nga, ang dami na ngayon mga Amerikano, ibang lahi na nakikisimpatya na sa atin at sinasabi na, ay, adik pala yung yung presidente sa Pilipinas. May mga ganun na. O ay, ganun pala, korap pala sa Pilipinas. Ay, ganun pala yung Pilipinas. Ay talaga, anak siya nung Marcos Sr. na diktador, tapos binoto pa rin nila. Ay, tanga ng mga Pilipino. O, hindi ba? Sa tingin nyo ba si Mayor natatakot sa lahat ng ito? Natatakot si Mayor? Hindi isang balahibo walang tumaas dyan. Kaninang umaga, nakausap na natin si Attorney Harry Roque sa isang press conference at sinabi niya na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nasa medical facility sa loob ng ICC Detention Center. Diyan sila nagkita ni Vice President Sara Duterte. Pero nang tanungin natin kung ano nga ba ang kalagayan ng kalusugan ng dating Pangulo, ito ang kanyang sinabi. I also need to underscore this, no? Siya po ngayon ay nandun sa, kumbaga, parang clinic ng facility na yon, no? Dahil he is still being monitored, no? Ang problema nga kasi, nagkulang siya ng gamot talaga. At yun nga, ibinalita sa atin na nakapagdala na sila ng tsinelas, ng pajama at ng mga gamot na kinakailangan ng dating Pangulo sa loob. Yun nga lang, namimiss daw ang Filipino food. Katulad na lamang ng piniritong saging, ng tuyo at ng monggo. Yan ang sinabi ni Attorney Roque mula sa loob. Pero natanongin natin kung ano nga ba yung nararamdaman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte pagdating sa kanyang medical condition, ayaw na niyang isiwalat yan. At sinabi na matapang si Pangulo, wala yung pake, kahit mamatay yan dyan wala yan siyang pake. Basta ang kanya, I served my country. If this is, sabi nga niya, kung ito guhit ng palad ko, so be it. If this is what I get from serving my country, so be it. Sabi nga ni Robin, di ba, kahit isang balahibo, hindi yan tatayuan sa inyo. So kung akala ninyo na you've made the life of Pangulong Duterte miserable, no? You just showed how weak our government is. You just showed how stupid you are. And you just exposed yourselves as the traitors dito sa bansang Pilipinas. O, hindi ba? Ayan, ang mga balita natin ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood, mga bossing. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless sa Philippines. Magatid pa po tayo ng iba pang mga reaksyon later. Sana po panatilihin po ninyong i-like, i-share, at saka marami po akong nakikitang hindi pa po nakasubscribe. Subscribe na po kayo sa ating channel. Hit the notification bell para kayo po ay notified. Meron din po tayong Facebook page, ang Boss Dada TV Official. Please follow ninyo yan Facebook natin na yan dahil dyan tayo nakikipagbakbakan. At maraming salamat din po. Importante po yung like, share, and yung comment. Importante yung para makita ng mga manunood sa atin kung ano yung pulso ng bayan. Importante po yung comment ninyo. At syempre, importante rin po yung maraming salamat pala doon sa mga nagsusuper thanks lagi sa ating channel. Huwag kayong mag-alala dahil gagamitin po natin ang inyo pong mga pledges sa mga ikakabuti ng ating channel. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw.
mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang Pilipino